Sige, subukan yung matulog dito Kuya Ariel. Puputulin ko talaga ng gunting yan pag tulog ka na. Subukan mo lang putulin. Hindi ka pa nakakalapit sa akin, makikita mo hinahanap mo. Masusuka ka. Di ba sabi ni Mama Kuya Ariel, doon ka po sa likod ng bahay matutulog? Bakit pag wala na si Mama, umaakyat ka dito sa kwarto ko? Porke aircon ng kwarto ko, dito ka naglalagay. Ang damot mo ah. Nakaluwag-luwag lang kayo sa buhay, ang damot mo na. Sandali lang naman ako ah. Aalis na rin naman ako dito pag gising ko mamayang alas 5. Matutulog nga rin po ako ngayon Kuya Ariel. Hindi pa tayo dito kasya sa higaan ko. Bumalik na lang po kayo doon sa likod ng bahay. Tignan nyo nga pong paa nyo. Ang dami ng alikabok. Bumalik na nga po kayo doon. Tumigil ka, ang ingay mo. Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Itago niyo po ako sa pangalang Gon, 17 anyos. Yan po si Kuya Ariel na pamangkin ni Mama. Namumuro na po talaga dito sa bahay. Yan po nakausap ko. At sa pagpapatuloy ng aking salaysay, ganito pa po ang mga sumunod na mga pangyayari. At para paikliin ang kwento na ito, hindi ko na po patatagalin pa. Tara at samahan niyo po akong balikan ang nakaraan dito sa bahay. Ngayon lang na buwan ng Disyembre. Doon na nga po kayo Kuya Ariel. Ang tangkad po ninyo. Hindi po kayo dito pwede matulog. Damot mo talaga ah. Pamangkin ako ni Mama mo. Sabi ni Mama mo pwede ako makitulog dito sa kwarto mo. Hindi nga po kayo kasya dito sa tulugan ko Kuya Ariel. Tignan nyo nga pong binti nyo, lagpas. Lagpas dito sa higaan ko. At ang braso ninyo nasasakop ng buong higaan. Kung gusto nyo matulog dito sa kwarto ko, dyan po kayo sa sahig. Hindi tayo dito kasya sa tulugan ko. Ang damot mo talagang tiyana ka. Kung hindi ka lang cute na tiyana ka, baka binalibag na kita palabas yan sa may bintana. Hindi balibag mo ako. Hindi kayo natatakot kay Mama. Ibalibag niyo ako ngayon dyan sa may bintana. Hindi ako takot sa inyo Kuya Ariel. Pag nalaman nito ni Mama, sinasabi ko sa inyo, kahit pamangkin ka ni Mama, palalayasin ka niya dito sa bahay. Palalayasin? Ako palalayasin ako? Gusto mong isampal ko sa iyo tong ano ko? Isasampal yung ano Kuya Ariel. Eto, nakikita mo? Isampal ko sa iyo to. Ay grabe naman. Parang power bank. Parang remote control ng TV sa sala namin. Tumigil ka nga Kuya Ariel, baliw ka ba? Baliw talaga ako. Isasampal ko ta sa'yo to pag hindi ka tumabi. Pabayaan mo ako matulog dito sa higaan mo ngayon dahil pagod ako tabi. Una, tatabi na. Proud na proud pa kayo dyan. Meron din naman ako niyan. Wala akong pakialam dyan. Porke dakila kayo, binabandilan nyo pa. Ipinagmamalaki nyo pa sa akin. Makikitulog na nga lang kayo dito sa kwarto ko, ganyan pa kayo. Porke matangkad kayo at malaki ang mga muscle ninyo, inaapin ninyo ako. Kung alam lang ni Mama ko, ugali ninyo, hindi na sana kayo pinatuloy dito sa bahay. Ang ingay mo ah. Natutulog na ako kung ano-anong binubulong-bulong mo dyan. Tumahimik ka, isampal ko na to sa'yo. Pakain ko to sa'yo. Ingay mong tiyana ka. Sir Will, tulala na lamang po ako sa pamangkin ni Mama na si Kuya Ariel noon. Kitang-kita ko habang natutulog siya na gumuguhit po talaga. Yung proud na proud pa po siya na sinasabi niyang isasampal niya po sa akin. Doon po sa short niya na damit na pang ibaba na jersey na short na pang basketball po ata yun. Nakaguhit po talaga Sir Will at nakaturo papunta sa gilid. Ang sinasabi niyang isasampal niya raw po kuno sa akin. Nakaguhit po yun. Hindi ko alam. Pero yun ang pagkakakita ko habang natutulog siya noon. Ang yabang talaga po niya, Sir Will. Ako po ang may-ari ng higaan na yun. Tapos sasabihan pa niya ako na ipapakain niya raw kuno sa akin. Sabi kong ano? At sinabihan pa niya ako na tiyanak raw kuno ako. Pero kung isinampal niya talaga sa akin yun, makikita na talaga Sir Will ang sinasabi niya, ang hambog niya.
Kung ipapakain niya sa akin yun, isusumbong ko siya kay mama. May gunting ako sa cabinet. Baka ngayon na pagtulog siya, bigla ako nalang putulin ang ipinagyayabang niya na mukhang siya. Wag po ako, Sir Will. Kaya ko pong mangputol ng ano. Subukan niya lang talaga at kukunin ko agad ang gunting sa cabinet at may mapuputulan talaga dito sa bahay. Iba ako magalit, Sir Will. Yang nakaguhit na yan, na nakikita ko, na nakaturo papunta sa gilid, na proud pa siya, sinasabi ko talaga, baka maputol yan. Baka hindi na yan abutan ng bagong taon. Ngunit Sir Will, sa pagdaan ng mga oras ng araw na yon, itong pamangkin ni Mama na si Kuya Ariel, totoo pala talaga ang sinasabi niya. Dahil nakita ko talaga nung tulog na po siya. Kaya pala ang hambog niya, ang lakas ng tiwala niya sa sarili niya kasi may maipagmamalaki naman po talaga siya. Nagbabasa ako ng libro nito. Tumingin ako sa likod ko. Andoon siya tulog na tulog. Kasi sabi niya pagod na pagod raw siya. Sir Will, nakita ko na lamang yung isasampal niya sa akin na tinutukoy niya na umangat na po iyon. Naging na po itong dambuhala na. Normal lang ang pag-iisip ko ng mga oras na ito. Pero pansin ko na yung isasampal niya sa akin ay hindi na ito nakaturo pagilid, kundi nakaturo na po ito patungo sa direksyon ng mukha niya. Diretsyong-diretso na po ito. At ang matindi pa, lagpas na po ito sa jersey niya. At kung kayo po ang nandito sa kalagayan ko, makikita ninyo ang pinaka mabenta na mushroom sa palengke, Sir Will. Parang mushroom po yung nasa dulo nun. Ang sinasabi niya na isasampal raw ko sa akin ay nakita ko na ang pinakadulo po. Parang may helmet. Na parang may bitak sa gitna. Yung helmet, parang kabuti yung dulo na nakaguhit dun sa may ulo niyan sang bitak. Ganun po yun, Sir Will. Pasensya na po kayo, Sir Will, sa Tagalog ko kasi hindi po ako masyadong sanay magtagalog. Galing po kasi kayo ni Mama ng ibang bansa. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng libro ng mga panahon na yon. Problemado ako dahil hanggang kailan ako makakakita ng ganito. Ang tulugan ko ay pangtiyanak lang talaga na kagaya ko. Lagpas ang paa niya doon sa higaan ko pero kinaya niya pong matulog. At sa himbing ng pagtulog niya, wala po siyang alam sa sarili niya na may lumagpas na po na maitim pala yung power bank na parang remote control na sinasabi niyang isasampal niya sa akin. Lumagpas na po iyon. Sir Will, doon sa suot niyang short. Sa bagay moreno siya. Pamangkin ba talaga ito ni Mama? Pero bakit ganito siya? Ako, tiyanak, siya, higante. Putulin ko na lang kaya ng gunting para makaganti ako. Hindi niya naman ito tulugan pero nag-aastang hari siya dito. At bigla na lamang po akong nagulat dahil habang pinagmamasdan ko po yung nakaguhit na yon, Sir Will, kay Kuya Ariel, nakita ko na lamang po na umangat yon ng 2 beses, Sir Will. Nagpapapansin yung sinasabi niyang isasampal niya sa akin. Kaagad po akong umalis ng kwarto ko. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. At pag inom ko po ng tubig, napatanaw ako sa kwarto ko. Parang ayaw ko nang bumalik doon sa kwarto ko dahil naiwan yun doon. Nasa labas na yun, yung remote control na yun. Yung helmet noon, na dulo noon. Magugulat po talaga kayo, Sir Will. Parang mushroom yun. Parang kabuti. Kaya pala ang yabang nitong pamangkin ni Mama dahil may ipinagmamalaki naman pala talaga. Ito na lang kayang gunting sa kusina ang gamitin ko para mamputol. Nababaliw na po ako ng mga oras nito, Sir Will, dahil pikon na pikon po ako. Nung araw po na ito, wala nito si Mama. Nasa trabaho po siya. Pero itong pamangkin niya na tulog sa kwarto ko, talagang nakakainis. Dahil para siyang hari doon sa kwarto ko. Hindi na po ako noon makapagpahinga. Nila kasi ni Mama ang kwarto niya. Doon sana natulog ang kapre na ito. Bumalik ako sa kwarto ko. Pagdating ko, wala na po ang nakaguhit. Normal na lang po iyon. Hindi na rin ito lumagpas. Nagtago na po ata, Sir Will. At ang lakas na po ng hilig ni Kuya Ariel. Sa kalagitnaan ng pagtulog niya, sa kapalayo nagpapakita. Pero hindi maitatanggi na kahit balik na sa normal, ay meron pa rin namang nakaguhit. Kitang-kita pa rin talaga, Sir Will. At sana
Umalis na talaga ang tao na ito dahil ginugulo nito ang isipan ko sa mga nakikita ko tuwing tulog siya. At makalipas ang isang oras, gumising na nga ang kapre. Pagmulat niya, ang mata niya sa akin po agad nakatingin. Walang hiya, magsisimula na naman siya mang-away. Ano? Bakit tulala ka sa akin? Binabantayan mo ba ako habang tulog ako? At bakit may hawak ka na gunting? Ito po, wala itong gunting na ito, Kuya Ariel. Gumagawa kasi ako ng project ko sa school. Lukuhin mong lola mo. Ano puputulin mo? Porque isasampal sa'yo, ganyan kagaganti. Ganyan ang paghihiganti mo. Hindi mo ba alam? Hanap-hanap ito ng mga babae. Pag pinutol mo ito, tingin mo magkakapamilya pa ako? Ganyan bang ugali mo? Ganyan bang itinuro sa'yo ng mama mo? Pag napikon ka, mangpuputol ka. Pag ako naputulan, sa tingin mo makakapag-asawa pa ako? Ganyan ka ba talagang tiyana ka? Hindi po ako nakaimik noon, Sir Will. Ganun pa talaga siya kaseryoso magsalita. Wala na naman akong planong gawin pa yun, namang putol. Kaya nagsorry na lang po ako, Sir Will, kasi pikon na pikon pala siya. Sorry na po, Kuya Ariel. Hindi ko naman po sinasadya na mag-isip ng ganito kasama. Sorry na po. Alis na kayo dito. At alis na po kayo dito sa tulugan ko dahil matutulog pa ako. At dito na nga po bumangon si Kuya Ariel at nagdabog sa harapan ko. Pikunin din pala ang kapre. Kasalanan niya naman kung bakit nakapag-isip ako ng ganun kasama. Kasi mananampal siya eh. Diring-diri nga ako sa mga tropa ko na lalaki. Sa mga ano nila, siya pa na pamangkin ni mama na kadugo ko pa. Tapos palagi pa niya akong tinatawag na tiyanak. Sobrang sakit sa part ko na tawagin akong tiyanak ng lalaki na yan. Sumapit ang gabi, akala ko uuwi si mama. Ang dumating sa gate, si Kuya Ariel. Tapos na siyang mamasada ng tricycle. Bakit ba dito pa ito nakikitulog sa amin? Nasa may pintuan na ako noon, Sir Will. Sasalubungin ko na sana si mama. Ang bumungad po sa harapan ko ay ang kapre. Yung dala niyang towel na amoy pawis, itinapon niya po sa pagmumukha ko. Tinanong ko siya, ang kalat mo naman, Kuya Ariel. Alam mo nang pawis na pawis ang towel mo na yan, itinapon mo pa sa mukha ko. Laban mo yan. Laban mo. Pagod ako mag-tricycle maghapon. Laban mo yan. Lalaban ko. Ano ako alipin nyo? Nakikituloy na nga lang kayo dito sa amin. Ni mama, uutusan mo pa ako. Ang ingay mo ah. Laban mo na. Mamaya mag-i-enjoy ka. Maipapakita ulit ako sa'yo. Anong ipapakita? Baliw ba, Kuya Ariel? Laban mo na yan. Dami mong sinasabi para kang bakla. Siguro bakla ka no. Ang ingay-ingay mo. Ang daldal mo, laban mo na yan. Hindi ko to lalaban. Sino ka ba? Hindi mo ako katulong. Dito na nga po kayo. Maiwan na nga kayo. At dito na nga po nagdabog sa paglalakad. Ako. Sabay ko itinapon ulit sa mukha niya ang tawel na puti na itinapon niya noon sa mukha ko. Makautos kasi akala mo siyang hari sa bahay. Noong paalis na po ako, Sir Will, nakatingin pa siya sa akin na parang may masamang plano. At pagpasok ko sa kwarto ko, isinarado ko ng malakas ang pinto at nilako pa. Magutom na akong magutom. Hindi ako lalabas ng kwarto. Subalit nagutom talaga ako, Sir Will. Bandang alas 11, lumabas ako para manginahin sa kusina. Pagdating ko doon, naabutan ko si Kuya Ariel na kumakain din. Kinabahan ako bigla. Ang sama ng tingin ng mga mata niya sa akin. Napagtanto ko bakit ako natatakot, ibahay ko ito. Saan ba kasi si mama? Puro na lang siya overtime. Itong mukong na ito, akala mo siya nang may-ari ng bahay. Hari kong makaasta. Lakas pa ng kumain. Hoy, tira mo naman ako. Kakain din ako. Huwag ka na kumain. Yung isasampal ko na lang sa yung kainin mo mamaya. Alam mo, Kuya Ariel, kahit kailan pambwisit ka talaga dito sa bahay, hindi mo pa rin kakalimutan ng bagay na yan. Lumayas ka na nga dito kung ano-anong iniisip mo. Ako pinalalayas mo? Bakla ka ba? Ako, bakla. Hoy, for your info, hindi ako bakla. Hindi raw bakla. Kung di ka bakla, bakit mo ako pinalalayas? Di ba dapat pakikisamahan mo ako kung tunay kang lalaki? Magpapakalalaki ka?
Bakla ka. Ako bakla? At bakit kita pakikisamahan? Ang sama-sama ng ugali mong animal ka. Abay, sumusobra ka na. Tinawag mo akong animal? Ano sa tingin mo sa akin, hayop? At dito na po napikon si Kuya Ariel, Sir Will, at tumakbo po siya patungo sa akin. Sa sobrang galit niya po, Sir Will, inilapit niyang mukha niya sa mukha ko. Tinignan ako ng masama, mata sa mata. Halos nanlilisik ng mata niya sa akin sa sobrang galit niya. Binuhat niyang kamay niya at akmang sasapakin niya po ako. Ngunit natakot ako bigla. Nagsorry po ako agad sa kanya at niyakap ko po siya ng mahigpit. Higante kasi si Sir Will, kaya natakot na talaga ako. Kung nasapak niya ako, panigurado bagsak ako agad at mahihimatay po ako. Sa takot ko noon, aminado naman talaga ako na kasalanan ko kasi tinawag ko siyang animal. Yumakap po ako sa kanya, hanggang balikat niya lang po ako noon. Takot na talaga ako noon. Ako lang kasi mag-isa noon sa bahay. Niyakap ko po siya para mabawasan ang galit niya at hindi na siya mapikon sa akin. Nagsasabi ako noon ng ganito. Sorry na po Kuya Ariel. Hindi ko po sinasadya na matawag kayong animal. Hindi ko po sinasadya na matawag kayong hayop. Sorry po talaga Kuya Ariel. At dito ko na po kinuha ang kamay niya na isasampal niya sa akin at hinolding hands ko po siya. Hinilot-hilot ko po ang kamay niya na malaki po yung kamay niya. Hinolding hands ko siya para kumalma siya. Kahit sino naman talaga siguro kapag tinawag mong animal o hayop talagang mapipikon ay masasampal talaga. Kaya ayun, hinolding hands ko na lang po si Kuya Ariel para mabawasan po ang galit na nakikita ko sa kanya noon. Mabuti naman po Sir Will at makalipas ang ilang minuto, mga 3 minuto ata yun, humupa na ang tensyon. Hindi na po siya nagalit sa akin habang naka-holding hands po kami. O Sasha, sige na. Bitiwan mo ako. Doon ka na. Sa susunod na tawagin mo akong animal, sinasabi ko sa iyo, umayos ka ha. Bumitaw na po ako sa pagkaka-holding hands ko sa kanya at naglakad po ako. Nang nakayuko po ako patungo sa kwarto ko, pahiyang-pahiya po ako. Hindi man lang ako nakakain sa kusina at gutom na po ako noon. Pikon na pikon talaga siya kasi siya noon habang kumakain siya. Tawagin ko ba naman siyang animal habang kumakain siya? Siguro, nang liit yung tingin niya sa sarili niya nung tinawag ko siyang animal. Kaya ayun, nagugutom na talaga ako noon Sir Will at bumalik na ako noon sa kwarto ko, nagutom pa rin ako. Subalit noong ako ay hihiga na po ako sa may kwarto ko, 12:00 na noon. Biglang bumungad sa may pintuan si Kuya Ariel at may dalang pagkain. Tahimik lang ako na nakahiga noon at nakaharap ako sa gilid sa may dingding ng kwarto ko kasi nahihiya ako sa kanya eh. Matanda siya sa akin pero hindi ko siya iginalang. At ang sabi niya ay ganito. Eto, pagkain mo. May natira pa ako na lechon manok. Sa'yo na to, kumain ka. Wika po niya na parang nanunuyo sa akin. Pero parang plastic ako noon. Nagpapaka-plastic ako na kunwari hindi ako galit pero may sama ng loob pa rin ako nararamdaman kay Kuya Ariel kahit sinusuyo niya ako ng pagkain. Pero natatabunan yung galit ko ng pagkatakot ko sa kanya. Kasi baka mapiko na naman siya pag hindi ko tinanggap ang pagkain. Kaya sa mga sumunod na nangyayari ay ganito. Ano, kakain ka o itatapon ko to sa bintana? Opo, ito na. Kakain na po Kuya Ariel. At para na naman akong sunod-sunuran nito, Sir Will. Ewan ko ba, palagi akong ninenervyos kay Kuya Ariel. Ang galing po niya manggulat. Takot naman ako agad. Siguro dahil kapre siya, wala akong laban. Ako'y sunod-sunuran talaga sa kanya. At nung kumakain na ako, tulala na lang siyang pinagmamasdan ako. Ano bang iniisip ng kumag na to? Kumuha siya ng sigarilyo sa bulsa niya at lighter at pumunta siya sa may bintana. Patanaw-tanaw siya at naninigarilyo po siya doon na parang naboboring talaga siya. Lakas pa ng hangin sa labas noon, sabayan pa ng ambon at konting ulan. Lalong lumamig. Inubos ko po yung pagkain na dala niya. Nagsalita ako. Kinausap po siya na may naon. Kuya Ariel, bakit po pala hindi kayo nag-aasawa? Ngunit hindi man lang siya umimik. Hindi niya po sinagot ang tanong ko. Hindi niya ako pinansin. Pasiga-sigarilyo pa po siya doon sa may bintana na parang wala lang narinig.
Tinignan ko ang binti niya. Tinignan ko ang paa niya. Patungo ang mata ko sa short niya na jersey. Mabalbon po pala ang binti niya. At ang legs niya ay matitipuno talaga katulad ng mga basketball player. Pero bakit mag-isa pa rin siya sa buhay at nakikituloy pa dito sa amin? Muli po akong nagsalita, Sir Will, at kinausap ko siya. Kuya Ariel, seryosong tanong po. Bakit po pala hindi kayo naghahanap ng babae? Ang figura ng katawan niyo ay siyang pangarap ng mga babae ngayon. Bakit po andito pa kayo sa bahay namin? Ngunit naingayan naman siya ulit sa akin, Sir Will, at napikon dahil parang pinaalis ko siya o pinalalayas sa tanong ko na bakit andito pa kayo sa bahay namin. Pwede ba tumahimik ka? Nagre-relax ako dito sa may bintana ng ingay mong tiyana ka. Mana ka talaga sa mama mong ingay mo. Tabi nga dyan, matutulog na ako. At bigla po si Kuya Ariel natulog sa may tabi ko. Habang hawak ko noon ang plato na may litsyong manok na paubos na at nung matutulog na siya sa may tabi ko, apakabilis pala niyang mawala ng diwa. Nag-umpisa na siya agad humilik. Ang lalim po ng hilik niya na parang kapre. Bumangon ako para dalhin ang plato sa kusina. Palingon-lingon ako sa kanya. Tulog na tulog po ang kumag at nakaguhit na naman. Ang sinasabi niya noon na isasampal raw kuno niya sa akin, Sir Will. Nakaguhit na naman po yun at patungo po yun sa may gilid. At kitang-kita mo talaga, Sir Will, kung kayo po ang nasa posisyon ko. Sa loob-loob ko, pag ito si Kuya Ariel nakapag-asawa ng babae, panigurado, sisigaw ang babae sa kanya pag nag-honeymoon sila. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang nakaguhit po doon. Doon po sa jersey niya. Parang naka-imprinta doon sa short niya. Sa loob-loob ko, sana ako rin merong ganyan. Kaso hindi eh. Maliit lang ako na tao. Talagang parang tiyanak ako. Pero cute naman ako, Sir Will. At noong nasa may pintuan ako, napansin ko na parang nag-iba ang direksyon nung nakaguhit na yon. Bakit ang direksyon na nakaguhit ay patungo na ito sa may mukha niya? Gumalaw ba yun at nag-iba ng direksyon? Sa bagay, ganun naman talaga kapag nagpapahinga na. Lahat ng naiipon na lakas ay napupunta doon. Normal naman yun. Palaging naaagaw ng nakaguhit na yon ang atensyon ko noon. Kasi yun ang wala sa akin. Amazed na amazed po ako kung anong wala sa akin kapag nakikita ko sa iba. Na-amazed po talaga ako. Lalo na sa suot niya na jersey na parang pang-basketball ni Kuya Ariel. Mapapansin mo talaga doon ang nakaguhit. Swerte talaga ng tao na ito. Dakila, Sir Will. At nung mailigpit ko na po ang plato sa kusina at nung makabalik na po ako sa pinto ng kwarto ko, nabigla ako. Si Kuya Ariel, nakaupo na siya at gising na po siya agad. Nakayuko siya at parang umiiyak siya. Nakayuko siya sa may tuhod niya. Nilapitan ko siya. Kuya Ariel, bakit nagising po kayo agad? Umiiyak po ba kayo? Doon na nga po ako sa sala matutulog para makabuelo kayo dito sa aircon na kwarto, pero bakit gumising naman kayo kaagad, Kuya Ariel? Huy, Kuya Ariel, bakit po ang tahimik nyo? Subalit hindi pa rin po siya umiimik, Sir Will. Tingin ko po umiiyak talaga siya. Isang lalaki na matipuno na higante na umiiyak. Kakaiba naman ito. Kanina okay siya pero ngayon ganito na siya. Huy, Kuya Ariel, bakit ka umiiyak? At umupo ako sa tabi niya. Nilagay ko ang kamay ko sa balikat niya para damayan siya. Umakbay ako sa kanya. Pawis na pawis siya. Malakas naman yung aircon. Bakit siya nakayuko at hindi man lang umiimik? Nasaktan ko ba siya? Itong mga binti niya, mabalbon. Napakamatipuno ng mga binti niya at braso at ang balikat niya. Bakit siya umiiyak? Nakapanakit ba ako ng mga pananalita ko kanina nang hindi ko namamalayan? Bakit ba kasi ang talim ng pananalita ko? Mabait naman ito si Kuya Ariel. Dapat hindi ko na siya pinagsalitaan ng mga masasamang salita. Kuya Ariel, kung may nasabi man ako ng masama, sorry na. Binabawi ko na. Huwag na po kayong magkaganyan. Sige na, aalis na ako dito. Doon na ako sa may sala. Para makabuelo na kayo dito sa aircon at makatulog po kayo ng mahimbing. At nung paalis na po ako, Sir Will, bigla siyang nagsalita. Sandali, dito ka muna. Samahan mo ako. At inabot niya ang kamay ko ng kamay niya.
Ang lapad po ng kamay niya, Sir Will, at magaspang. Halatang nagmamaneho talaga ng tricycle. Bakit po Kuya Ariel? Ano po nangyayari? Wala. Napanaginipan ko lang si mama at papa ko. Hindi sila nakaligtas sa nasusunog naming bahay nung 1 taon. Kaya ganito ako paghating gabi. Hindi talaga ako makatulog, naaalala ko sila. Ilang taon na po kayo ngayon Kuya Ariel nung mawala ang mga magulang mo? 25 na ako ngayon. 24 ako nung mawala sila. Okay. Akala ko po ako ang may gawa ng lungkot na nararamdaman nyo ngayon. Sige po, alis na ako. Bitiwan nyo na po ang kamay ko. Ang gaspang po pala ng kamay nyo, Kuya Ariel. Sandali nga lang. Pwede ba dito ka muna? Nangungulila ako. Dito ka sa tabi ko, damayan mo ako. Upo ka dito. Pwede naman po Kuya Ariel, kaso aalis na talaga ako Kuya Ariel kasi antok na ako eh. Sige na po, maiiwan ko na kayo. Subalit hindi niya talaga ako pinapaalis noon, Sir Will. Sandali nga lang, pwede ba? Dumito ka muna. Hindi okay po, sige. Dito na muna ako sa tabi ninyo. Dito na po siya, Sir Will, biglang umakbay sa akin at para akong matutumba sa sobrang bigat ng braso niya. Ang bigat niya umakbay, palibhasa macho. Kuya Ariel naman, wag naman kayong mga akbay ng ganyan, matutumba ako, bigat po ninyo. Ngunit hindi lang po akbay, Sir Will, bigla niya akong niyakap ng mahigpit na parabang nangungulila talaga siya noon. At sa pagyakap niya sa akin, naramdaman ko na matindi talaga ang pangungulila niya sa mga magulang niya. Tama nga ang sabi ni Mama na may lalaki daw na makikituloy dito sa bahay dahil nawala ng magulang. Damayan na raw namin. Biglang tumayo si Kuya Ariel, ngunit dala niya ako. Habang yakap niya ako, sa pagtayo niya, yakap ko pa rin siya at yakap pa rin niya ako. Para na kaming sumasayaw noon na nakatayo, pareho, at yakap-yakap namin ang isa't isa. Sa harapan niya po ako noon at nararamdaman ko na naman, Sir Will, yung sinasabi niya noon na isasampal niya. Yung nakaguhit na sinasabi kong nakaguhit doon sa imprenta sa may short niya. Ramdam ko ang nakaguhit noon sa jersey niya. Sabi ko sa loob-loob ko, hindi magtatagal. Mabubuhay yun. Yung nakaguhit na yun. Dahil nahihipit yun, Sir Will, sa pagitan namin eh. Hindi nga nagtagal. Naramdaman ko na lamang na buhay na po yun, Sir Will. Sa loob-loob ko, dapat umalis na ako. Baka kung ano pang mangyari. Kaya nagpaalam na po ako kasi... Nagpaalam na po ako, Sir Will. Pero hindi niya ako pinayagan. Niyakap niya pa rin ako ng mahigpit. At naramdaman ko na naman, Sir Will. At pumipintig-pintig pa yun na parang puso ng tao. Papintig-pintig talaga siya. Nangangailangan ba siya ng pagmamahal? Sabi ko, ano ba ito? Bakit ako? Kuya Ariel. Hindi ako babae para iparamdam niyo sa akin yan. Babae lang sanang yakapin niyo at mahalin niyo. Tapos iparamdam niyo na yan. At pag nabuhay man, edi mag-ano na kayo dito sa kwarto ko. Bahala na kayo ng babae mo. Kasi aalis na talaga ako. Wika ko noon sa loob-loob ko, Sir Will. Subalit noong bumibitaw na ako, niyakap niya ako lalo ng mahigpit. At wala na, bigla na lamang kaming natumba sa higaan ko. Na siya ata ang may kagawa noon, sinadya niya na matumba kami. Kunwari nagpatumba siya. Para lang matulog na kami. Sinadya niya nga. At noong natumba na kami, namalayan ko na lang, Sir Will. Hindi ko na masyadong ikukwento sa inyo kung ano pang sumunod na pangyayari, pero ito isasalaysay ko pa rin ang mga kaganapan. Bibigyan ko kayo ng idea kung anong mga naganap at sa mga sumunod na pangyayari. Namalayan ko na lang na para kung ano yun, parang nagtatanggal ng balat ng pipino na ewan ko ba, para kung naglalaba sa gilid ng ilog na kusot ng damit at nagpapalo ng damit. Nadala na ako. At ang sabi pa ni Kuya Ariel, alam mo Gon, sa tingin ko, ikaw yung tao na kaya kong paligayahin. Alam ko na mabait ka. Alam mo ba na kahit kailan hindi pa ako nakipag-date sa babae? First time ko to. Sana patuloy ka lang sa pagbabalat ng pipino at mamaya gagawa tayo ng salad. Gusto mo? Mamaya magkakaroon na yan ng crema milk at magugustuhan mo talaga. Kaya balatan mo lang ang pipino na yan at gagawa tayo ng salad. Sumagot naman ako, baliw ka talaga Kuya Ariel. Kung ito lang palang gusto ninyo, bakit nagdrama pa kayo kanina? Pwede ko naman kuya akong tulungan na magbalat ng pipino. Pipino ninyo. Matulungin naman po ako na tao. At makalipas ang ilang minuto, mga 20 minuto, nakagawa na nga kami ng salad, Sir Will, mula sa pipino na sabi niya ay balatan ko.
May crema milk na, Sir Will. Naghalo-halo na ito sa pipino noon. At nung tapos na, may salad na. Bigla po akong hinalikan ni Kuya Ariel sa may noo ko at ang sabi niya, salamat daw dahil nakapag-relax daw talaga siya. At matutulog na siya dahil napagod daw talaga siya ng matindi. Walang hiya, manggagamit pala siya na tao. At natulog na lang po ako sa tabi niya dahil napagod rin po talaga ako sa paggawa ng salad. Tulala ako sa kisame kung bakit bigla ako pumayag na magbalat ng pipino niya at gumawa ng hilaw na salad sa hindi tamang panahon. Kakaiba talaga noon, Sir Will. Wala kasi si Mama. Baliw talaga itong si Kuya Ariel. Baliw talaga siya itong pamangkin ni Mama. At noong sumapit ng umaga, naabutan niya ako sa kusina. Nagkakape ako. Patingin-tingin si Kuya Ariel sa akin na parang nakangiti siya. Pangiti-ngiti siya? Nag-enjoy siya kagabi? Sabi ko, bakit pangiti-ngiti ka? Ngiting tagumpay ba yan? Oo. Sana mamayang gabi ulit ha. Pag uwi ko galing sa pamamasada ng tricycle ha, ikaw agad ang hahanapin ko gon. I love you. Ha, Kadiri? Kadiri ka, Kuya Ariel. Wala na, Kuya Ariel. Hindi na pwede. Last na yun. Tinulungan lang kita kasi malungkot ka kagabi. Huwag kang umasa na mauulit pa yun. Sige po, alis na ako. May lakad pa kami ng mga tropa ko. Subalit noong paalis na ako, Sir Will, bigla siyang humabol at yumakap sa akin sabay kiss sa ibabaw ng buhok ko. Nabaliw na. Naadik na po siya sa akin. At nagsasabing, bumalik raw kuno ako kaagad dahil maghihintay siya pa rin mamayang gabi. Eh di wow. At nung makauwi na ako nung ating gabi, alauna na noon, ayun, gising pa ang kapre. Nagantay talaga. At nakita ko na naman na nakahanda na ang babalatan na gulay na pipino. Walang hiya. Gagawa ulit ng salad. At wala na, Sir Will. Ako na talaga ang paborito ni Kuya Ariel na tagagawa ng crema milk para sa salad na paborito niya. Eh di wala na pa ako nagawa. Nagbalat ulit ako ng pipino noon. At humiwalay na nga po ang kaluluwa niya sa katawan niya. Sa paghiwalay ng kaluluwa niya sa katawan niya, bigla na lang pong pumuti ang mga mata niya na parang sinasapian siya. Ewan ko ba, palagi siyang ganun, Sir Will. At makalipas ang ilang minuto, gawa na po ang salad. May crema milk na. Pagkatapos noon, muli po siyang yumakap sa akin at ang sabi niya, salamat daw kuno. Ewan ko ba, dito kay Kuya Ariel, dapat maghanap na siya ng babaeng makakatulong sa kanya. Gabi-gabi siyang nagpapagawa ng salad. Umaasa na siya sa akin. Ano ako? Tagagawa ng salad niya. At hanggang ngayon, Sir Will, andito pa rin yan si Kuya Ariel sa bahay. At sinasabi niya isasampal niya raw kuno palagi sa akin. Halimaw talaga siya.